Nagbabalik ang Rise and Shine Pilipinas. Mga ka-RSP, sa first quarter pa lamang ng taon, mahigit 500 kaso na ng human trafficking ang naitala sa Pilipinas. Kaya naman mahalagang pag-usapan ang mga isyong ito at alamin kung paano ito may iwasan. Ngayong buwan din ay National Anti-Trafficking Persons Awareness Month. Kaya alamin natin kung ano ang mga ahensyang tumutugon sa isyong ito. Kasama natin ngayon ang Chief Emigrant Senior Officer ng Commission on Filipino Overseas, si Ms. Ivy Miravelez. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga, Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Ms. Ivy. At para po sa kaalaman ng ako'y ating mga ka-RSP. Oo. Yes, ma'am. Good morning po. Ma'am, ano po ang kasalukuyang Good morning, good morning. ano po ang kasalukuyang estado o lagay ng human trafficking dito sa ating bansa? Okay. We started very, very weak in the last 10 years. Pero sa ngayon, napakadaming collaboration o activities and projects ang meron para masawata ang human trafficking. So, in fact, tayo ay na-consider Tier 1 for the past 10 years consecutive. Ang Pilipinas lamang ang Southeast Asian country na kinonsider, binigyan ng markang Tier 1. So, bagamat marami pa ring report na nare-receive, nais naming tignan ito na mulat na ang mga kababayan natin, alam nila kung saan dapat magre-report, alam nila na may kakampi sila laban sa human trafficking. So, sa ngayon, we may have been receiving cases through our national hotline, which is the 1343 action line. Pero amin itong tinitignan na mabuting balita na nakapagre-report sila ng cases. Subalit, nakalulungkot din kasi madami pa rin ang nare-receive namin. With that At nag-iiba rin ang trends. So, Can you tell us more about these trends po, Ma'am Ivy, na inyo pong binabanggit dito? oo, dati it's just a simple na using illegal recruitment, offering work, tapos pagdating they're exploited. Kaya lagi namin sinasabi magkapatid ang human trafficking at illegal recruitment eh. Pareha silang nagre-recruit, yung trafficking lang nag-exploit siya. That is simple as that. Ngayon, they make use of technology. Katulad niyan, meron na rin tayong mga gumagamit ng technology laban sa kabataan natin. Yung online sex exploitation of children. Nagbebenta ng video ng mga kabataan natin. So that's another form of trafficking now. Okay. Gumagamit na rin yung iba ng mga Telegram. Di ba? Meron na tayong mga uso na way to communicate, to recruit some workers or some parang Filipinos who might be mercenaries, who wants to enter a war of different country just to earn from that. So marami silang way na ginagawa. And I think, Ms. Ivy, you're pertaining po dun sa cyber trafficking. Ano po ang ginagawa ng CFO para malabanan ito? Ang mabuting balita, kung makikita nyo yung tema ng ating celebration ng congratulations pala for all, kasi National Anti-Trafficking in Person Awareness Month, no? Isang buong nasyon ang lumalaban against this. So yung yung tinatawag naming super body na Interagency Council Against Trafficking, headed by the Department of Justice, the DSWD, came up with projects, programs at mga activities for the whole month and beyond. Ang CFO po is the chair of the Advocacy and Communications Committee. We try as much as possible to do our work, no, our best to prevent more from being trafficked by giving them full awareness or information about the crime. So katulad niyan, pinapasok na tayo sa digital technology. Most of the seminars being conducted physically or on-site, dinadala na rin natin online. So meron kaming regular webinar na Human Hindi Laruan. At the end of the month, again, last month meron eh. I think the target will be mercenary. Pag-uusapan natin yon. Meron ding organ trafficking, pinag-uusapan doon. That's Human Hindi Laruan. We also bring yung ating guidance and counseling program sa friendly sa technology.
Like we conduct intermarriage. It's a seminar about getting married na tama o yung proseso na dadaanan. Kasi ginagamit din po yung pag-aasawa ng foreigner to traffic a Filipina. So we brought it online also na rin. So to different provinces, different stakeholders, so they can attend, wala nang excuse, online siya. Okay. And of course, the publication. As much as possible, we make it accessible to Tagalog, English, Visayan, so yung very common na nangangailangan ng information. No? At marami pang pong iba. Marami the local, national, and even the regional na level po. Ma'am Ivy, ano po ang inyong advice doon po sa ating mga kababayan na lalo na po't maghahanap po ng mga trabaho abroad? Marami po talagang mga nabibiktima ng mga akala nga nila magandang trabaho nag-aantay sa kanila abroad and then yet nightmare nga abutan nila. Ano po yung mga dapat po ninyong ipaalala rin sa ating mga totoo yan. kababayan kaugnay nito na nangangarap lang naman pong umangat ang kanilang buhay? Well, una, napakahalaga na maging mapagmasin. No? Kailangan nilang maunawaan na hindi kailangan magmadali sa pag-grab ng opportunity kasi madami naman, dahan-dahan lang. So kunwari, too good to be true na siya. No? Very obvious yun eh. Mataas ang kita, tapos pinapromise niya sa'yo ay ano pa to, madali lang pumasok sa bansang yun. Tapos successful na madadala ka niya sa lugar na yon. Tapos makikita mo naman na parang imposible naman yon kasi una-una, yung iyong skill naman is not for that. Tapos biglang mataas yung sahod. So titignan mo yon if it's too good to be true. Okay, then next, meron tayong tinatawag na job offer but they're using tourist visa o visit visa. Pag ganyan na agad ang offer, umiwas ka na dyan. Red flag na yan. Tinitignan namin yan sa CFO as red flag. Kasi, how can you offer a job using a tourist visa? Wala pong gano'n na bansang papayag na mangingimang bayan ka para magturista and eventually you try to look for job. Okay. So may tama pong visa para sa pagtatrabaho. Okay, so ano pa ba? Yung mga walang lisensya na nagre-recruit, no? But please, napakadali po ng DMW puntahan or even the website i-check para malaman ko ang lisensya na nagre-recruit sa inyo ay valid o meron ba talaga sila. It's very easy po to ask, huwag po tayong mahihiya. Lalo na kung nakikipag-usap sa inyo and they're using lisensya as their way para makarecruit. Okay. Tsaka yung mga nagtatago ng plano sa pagtatrabaho, kunwari, huwag mong sabihin sa magulang mo o sa pamilya mo na ito talaga ang ruta natin, ha? Secret sa paghahanap ng trabaho at sa pag-replace o bibigay sa iyo ng trabaho. The most common one is the unverified and non-authentication of document. Hindi po dapat aalis na hindi dumadaan sa DMW if you are a worker. Actually, yan difference namin eh. Ang CFO kasi, we also deal with migrants. Kaya lang, ito yung mga permanent status na umi-exit. Long-term, permanent, nagiging citizen. Yung pong sa DMW are the Filipinos talaga who wants to work overseas. So, wala naman ibang dadaanan, sila lang eh, for authentication purposes. So, 5 na po yan, ha? So, ika-6 po, huwag pumapayag ng confiscation ng passport and identification card. Pag meron na pong ganyang panghihingi, umasa po kayo'y maaalanganin talaga. Ang purpose po niyan is to curtail your freedom. Delikado po yun. No? And then, ika-7, 10 lang naman ito, exclusively communicating using an online platform. Hindi po dapat yon. Dapat may opisina po sila. Hindi po pwedeng online lang nakikipag-usap. Hindi rin po, 8, dapat pinapalitan ang travel route. Kung ano yung pinag-usapan, Manila to Riyadh, doon ka talaga. Hindi yung Manila to Riyadh, tapos eventually Syria ka pala. Delikado po yun.
So papalag na tayo doon. And of course, unclear job responsibilities. Ito yung nangyayari ngayon, no? May mga mercenaries na kinukuha to countries na at war. Sinasabi cook siya, sinasabi siya ay waiter, only to find out pagdating doon, siya pala ay pinipilit ng magtrabaho sa militar ng bansang yun. Mataas ang halaga, kaya lang, syempre, talo ka kasi you're not from there. You're not in the military naman. No? And finally, excessive placement fees. Pag meron na pong ganyan, atras na tayo talaga. Kasi hindi po yan ang tamang pagbabayad Okay. Well, Miss sa Ivy, pagtatrabaho. opo. Miss Ivy, sa kabila po ng mga paalala na yan, no, may mga kababayan pa rin tayo na sumusugal pa rin na ito kasi yung pinakamabilis sa paraan na minsan talagang sinusugal nila kahit yung mga kabuhayan nila. Pakibigyan din po, ano po ba yung mga kaakibat na panganib sakaling tumuloy pa rin sila sa mga ganitong illegal recruitment? Totoo yan, kahit anong babala ang ibigay natin. Kasi nga, talaga iba kapag yung sikmura kumakalam. Iba rin naman pag nangangarap ang isang tao ng mas mabuting buhay. So they always think na going out of the country is the answer to that. So, delikado po kasi hindi lamang po yan masasaktan kayo in the process physically. It could cost your organs or death. No? Could cost you missing na already, mawala ka na sa pamilya mo permanently. Kasi, for example, dinala ka sa isang lugar, wala ka namang kakilala doon, nagkasakit ka, yung trafficker mo may hawak sa'yo, pwede niya patsi-patsihin yung organ mo at ibenta. O kaya naman, ipasok ka sa kung saan niya gusto idaling ka. So, delikado po talaga. Wala pong katutunguhan niyang pagsali natin, pagpayag natin na tayo ay exploit ng ating kapwa. Ngayon, mahalaga rin po na it requires kasi a whole country approach to end human trafficking. Mahalaga po na matuto tayong lahat mag-report sa national hotline natin. Kasi every report counts. No? Bawat report po talagang inire-refer sa tamang opisina. So I encourage the public to please contact 1343 Action Line through mobile phone or telephone, through Facebook, through our website, para mag-report ng cases. Meron naman pong option dyan ng maging anonymous ka. Pwede nyo naman ibilin sa amin when you report na huwag sabihin sino nag-report. And we try to build on the case together with the law enforcement agency. Marami na po tayong nare-record na case, marami na rin po tayong nare-resolve, kaya napakahalaga ang partisipasyon ng publiko. Well, ngayon po nga, ipinagdiriwang nga po natin itong awareness month na ito ngayong buwan. Ano po yung mga aktibidad po ng CFO para po sa buwan na ito? Marami po. So it started nung July 1, nagkaroon ng press conference led by the Interagency Council Against Trafficking Chair, which is the Department of Justice, and the DSWD as co-chair. So kasama po yung CFO dyan. We also have prepared some cine forum. It's like watching films and learning about human trafficking while watching the films, together with the students and the professors na rin. Tapos dito din, meron tayong mga legal caravan kung saan we know kasi that there are those who need legal assistance or aid. So we're going to bring different legal partners to the ground also, and some government agency to discuss about this law and the programs and services na meron na nakalagay sa batas na yan. We also are always interested in perfecting yung craft ng ating mga case officer. So we have a retooling session for all the case officer. Ito po yung nagre-receive ng case. When you call the 1343 action line, pinapasa po yan real time dun sa case officer, and the case officer act on it. So ito po ay aming pinag-uusapan. Kasama rin po sa caravan, dadali namin yung parang aming balikbayan serbisyo, kung saan pag-uusapan yung mga reintegration programs available for the survivor or the victims
No? At saka meron din tayo yung ating human hindi laruan na video kung saan i-feature na natin yung mercenaries nga para sa kaalaman ng ating mga kababayan. And finally, the ASEAN Regional Conference focus on World Day Against Trafficking. Kasi yung July, it's the national natin month awareness against human trafficking. On that note, maraming salamat po. Tuloy-tuloy. Yes. Go ahead, ma'am. Opo, You were maraming saying? salamat. Okay. Maraming salamat sa pagkakataon na pag-imbita sa amin upang mapag-usapan kahit saglit ang human trafficking at ang NATAM. Alright. Maraming salamat din po sa pagbibigay ng panahon at kaalaman sa amin, Miss Ivy. Thank you, Ma'am Ivy.